Naniniwala ka ba na sa iisang butter mixture lang ay makakagawa na tayo ng napakasarap na mamon and pancake? Napakadali lang gawin. Tara samahan niyo ko dahil yan ang gusto kong i-share sa inyo. So simulan natin sa paghalo ng dry ingredients. 1 cup cake flour, 1/4 cup stevia, 1 teaspoon baking powder at konting asin. Ang paggamit nga pala ng stevia ay optional lang po yun. Pwede kayong gumamit ng white sugar instead of stevia. So set aside lang muna natin ito at proceed naman tayo sa wet ingredients. 4 pieces of egg yolk ang ginamit ko dito. Tapos lagyan lang natin ng 1/2 cup of fresh milk, 1/4 cup of canola oil or vegetable oil. Tapos lagyan ng konting vanilla extract. Then i-mix lang natin ito ng mabuti. Pagkatapos ilagay na natin dito yung dry ingredients na na-mix natin kanina. Pagkatapos ganun pa rin, haluin lang natin ito ng mabuti. At kapag wala na kayong nakitang namumuong harina, set aside lang muna natin ito. Pagkatapos, proceed naman tayo sa paggawa ng meringue or merengue. Naglagay lang ako ng 1/2 teaspoon cream of tartar dito sa 4 na pirasong egg white. Then, i-mix lang natin ito gamit ang hand mixer. Or, pwede naman kayong gumamit ng stand mixer. By the way, nakaset po sa low speed ang ating hand mixer. Tapos, kapag nakikita na natin ito na nagbabubbles, ilalagay na natin ng paunti-unti ang 1/4 cup of stevia. But then, pwede kayong gumamit ng regular white sugar instead of stevia. At kapag natapos na nating malagay yung stevia, iset na natin yung mixer sa high speed. Hanggang sa ito ay magiging stiff peak. So, ito na nga yung hinahanap natin na stiff peak. Ayan, kung makikita nyo merong nagpo-point, ayan po yung stiff peak. So, pwede na natin itong ihalo sa ating mixture na nagawa kanina. Maglagay lang muna tayo ng konting meringue dito sa mixture at kailangan cut and fold lang ang pagmix natin. At pagkatapos, pwede na nating ibuhos yung natirang mixture dito sa meringue at ganun pa rin, cut and fold lang ang pagmix natin. At kapag nahalo na natin ito ng mabuti, pwede na natin itong i-transfer sa molder. At para naman sa kumpletong listahan ng ating sangkap, ilalagay ko na po sa comment section. At ang size ng molder na ginamit ko ay 5.5 full diameter. So ngayon, pwede na natin itong isalang sa ating preheated oven at 180 Celsius for 40 to 45 minutes. At habang nakasalang ito ay lulutuin muna natin ang natirang mixture. Gagawin natin itong pancake. Ang sukat nga pala ng pan na ginamit ko ay 35 cm para mas malaki yung size ng pancake natin. Pero nagdedepende din po yan sa inyo. Kung gusto nyong medyo mas malaki or medyo maliit, nasa sa inyo po yun. Kaya kasi gusto ko na mas malaki yung pancake na magawa natin dahil maglalagay tayo ng toppings at para maraming toppings ang malagay natin dito. So ito na nga yung pancake na naluto na natin. So naglagay lang pala ako dito ng fresh kiwi. Masarap ito dahil fresh na kiwi yung gamit natin. Pero depende yan sa inyo kung ano yung toppings na gusto nyong ilagay. Dahil pwede naman kayong gumamit ng strawberry or blueberries or banana. So depende na sa inyo kung ano yung toppings ang gusto nyong ilagay dito. Pero alam nyo ba, kahit walang toppings tayong ilalagay dito, sobrang sarap na nitong pancake na ginawa natin. Promise po yan. So ayan na nga, lumipas ang 45 minutes, luto na ang ating mamon at eto na nga, lalagyan na natin ng toppings. Maglagay lang tayo ng melted butter, tsaka natin lalagyan ng grated cheese. Tapos depende na sa inyo kung gaano karami ang grated cheese na ilalagay ninyo dito sa top. So ito na nga yung final look ng ating mamon. Napakaganda kung tingnan at mas attractive kung tingnan pag maraming cheese ang ilalagay na toppings. At kung tititigan mo ng mabuti, talagang matatakam ka nito. Kaya kanina pa talaga takam na ako nito. Pero bago ko muna ito titikman, gusto kong hatiin ito para makita nyo kung gaano kaganda yung pagkaluto nito at kung gaano ka soft and fluffy ito. Ayan, tingnan nyo kung gaano kaganda yung loob. Napakaganda ng pagkaluto. At tingnan nyo naman kung gaano kalambot ito, oh. Ayan.
bumabalik talaga siya kahit gaano kalakas yung pagpisil mo dyan. At ang kagandahan pa nito, iisang butter mixture lang ang ginamit natin. Pero nakagawa na tayo ng napakasarap na mamon at kiwi pancake. Alright, so I hope ay meron kayong bagong natutunan sa ating napakasimpleng video. Thank you for watching. Always bake with love.